isa na lang. Sige, go ahead, bro. Ito, naglalaro lang sa isip ko. Totoo ba yung kwento ni Samuel Bilibid? Yun, Samuel Bilibid. Magandang katanungan niyang Samuel Bilibid. Yung napanood yan dati sa The Wonderful Cholokoy, no? Doon ko una nakilala kung sino Samuel Bilibid. Pero based doon sa pelikula ni Teban tsaka ni Goliath, demonyo. Ewan ko lang kaya kung ano yung istorya nun. Baka may alam si Brad Tata. Brad Tata, may alam ka ba doon? Brad John daw? Wala pa kong alam, idea. Wala akong idea dyan. Wala siyang idea tungkol kay Samuel Bilibid. Ikaw naman, Brother Angel, may idea ka doon? Si Samuel Bilibid, hindi rin po. Baka si Bro Jun Ray, may idea ka, Bro Jun Ray, Samuel Bilibid, sino ba yun? Mukhang siya Samuel Tahuda lang alam ko eh. Wait lang ha. Siya? Ano bang sabi ni Samuel Bilibid, bro? Sige daw, sabihin mo. Demonyo yan doon sa ibang istorya, pero tingnan natin yung nagtanong ba, ano bang idea mo kay Samuel Bilibid? Ba't mo natanong dito, bro? Ano lang yun, naglaro lang sa isip ko ba? Wag na lang yung mga laro-laro, bro. Wala, ang pasagot natin dyan, laro lang din eh. Hindi, kasi may... siya parang kwento lang siya, bro. Parang kwento. O legend lang siya. Kung tingnan natin dito sa sinasabi sa browser sa The Manila Times, ang sabi dito ganito: when Christ struggled up the hill of Golgotha, there was a Jew named Ahasuerus, known in Filipino legend as Samuel Bilibid, who would not let him rest, but would only mock the suffering Jesus, saying, "Why do you loiter? Go faster, Jesus, go faster." Jesus turned to him and said, "I am going, but you shall wait until I return." And so it was that Ahasuerus was condemned to roam the earth in despair, awaiting Christ's return, wandering from place to place. When asked when he arrived, he inevitably answers yesterday. When asked when he will leave, he will always replies tomorrow. So, demonyo ang sinasabi dito. At dito sa nakita ko, inspired by the science mythology lang si Samuel Bilibid daw. Siya, kanang legend lang, legend. Hindi yan totoo po, it's just a myth. Legend lang siya, bro. Napanood ko lang yan dati sa The Wonderful Cholokoy, kung buhay pa si nun. Kung naalala pa ni Goliath at ni Teban yung kanilang series dati. Tuwing hapon yun, napapanood sa Osamis. Teban, Goliath, tsaka si Kuling. Brother Jeff? Okay bro, maraming salamat. Maraming salamat sa oras. Ayan po. Isa lamang siyang Filipino folklore. Kumbaga, sabi-sabi lang, kwentong bayan, kwentong barbero about kay Samuel Bilibid. Siya ay isang tao, Hudyo, na para bang isinumpa daw ni Jesus dahil sa kanyang paglapastangan dito kay Kristo. Nung si Kristo ay papunta sa kanyang kalbaryo sa krus, ito ay isang Hudyo na kung baka Rurouni. Alam niyo yung Rurouni? Rurouni Kenshin. Rurouni. Para ba siyang yung walang matinong tirahan, lakbay lang ng lakbay, lakad ng lakad, wala siyang tigil. Based sa Filipino folklore na yun, kasi yung Samuel Bilibid, hindi mo siya ma-research sa ibang source, kahit sa ChatGPT wala siya. Pero kung alamin mo talaga ang tungkol sa yan ay isang Hudyo na wanderer. Rurouni siya, wanderer siya. Walang tigil, para siyang sinumpa ba na
na matitigil ang iyong paglalakwatsa sa pagbalik na niya. So ibig sabihin para lang yang vampira immortal. Pero immortal ba? Pero kwentong ano lang yan, kwentong tubaan. Panakot sa mga bata. Naalala ko lang yung pangalan niya doon sa TV series dati namin sa Osamis, yung The Wonderful Cholokoy. Sabi nabibidahan nito ni na Gulyat, Teban, Kuling. Doon ko nakilala yung at saka nung doon sa ba't ko nasabi demonyo yung Samuel Bilibit na yon. Kasi sabi sa kwento, siya, talagang napaka mapanganib na tao, pero kahit na anong pagpatay sa kanya hindi siya tatablan kasi yung kanyang puso inilagay sa isang garapon. Mapapatay lang siya kapag na yung garapon, nabasag mo yung garapon. Yun ang kanilang kwento. Syempre bata pa ako ng mga panahong yun. Ramdam ko ng takot at hindi ko pinangarap na ma-meet ko siya balang araw. Hindi ko pinangarap na one day, isang araw ma-meet ko siya sa daan kasi tiyak baka mauna pa sa akin tumakbo yung espiritu ko. Pero yun ang kwento ha. Sa buhay ni Samuel Bilibit, ito ay isang wanderer. Wanderer siya. Okay. So yun po ang ating sagot sa naturang katanungan. So move na tayo sa next question. Hello. Hello, go, bro. Una-una, magandang gabi sa lahat ng punto. At saka, congrats nga pala, Brad Jando, sa kadibate mo si Dino Diaz. Congrats pala. Wala talagang naririnig ko, wala talaga siyang puro diversion lang yun. Hindi nakapokus sa topic talaga. Napunta sa Jcas, napunta sa iba't ibang wala talaga siyang salamat. Na-defend natin yung dalawang tanong lang ito, Bro Jando. Yes. Ikaw na lang magsagot. Alam ko kaya mo naman tong sagutin yung tanong ko. Simple lang naman. Ano bang kaibahan ng knowledge sa wisdom? Ano ang pinagkaiba ng knowledge sa wisdom? Nako, mahirap yan. Bigay ko kay Brother Angel lang sagot. Brother Angel? Ang knowledge po, na-acquire yan yung knowledge po. Pwede kang mag-acquire ng knowledge. Kaya dito lang sa mundo, sa pag-aaral mo, bawa, nag-aaral ka ng law, nag-aaral ka ng doctorate, you can gain knowledge, no? Simple as that, no? But when you say wisdom, mas malalim siya sa knowledge. Wisdom is from God, kaya dito nakikita mo, kaya sabi nga sa Biblia, no, mas talagang aanin yung mga karunungan ng mga tao na ang karunungan dito sa mundo ay mangmang lang sa karunungan ng Diyos. Bakit? Those knowledge na galing dito sa lupa, no? Marami kang magiging knowledge dito, and you can still have knowledge in the Bible. You can memorize it. But the wisdom is completely different. Mas malalim siya just dun sa knowledge. Kaya nga yung wisdom ngayon, pag sinasabi mo yung tinatawag na karunungan, no? Yung karunungan sa Tagalog, na ang knowledge naman sa pag-aaral, kaalaman lang yan, no? That's completely different, kapatid. So mas malalim siya when you terms wisdom, and yun yung mga mystery ng Diyos sa Biblia. Doon mo magigain yung wisdom. The knowledge is just completely like memorization. Meron ka knowledge, memorize mo yung Biblia, but makikita mo, at ang knowledge po, at ang wisdom po, tandaan natin, yung tinatawag nating karunungan, bibigay niya ng Diyos. So may mga knowledge ka na may bibigay ng mga teachers. But about knowledge, ang makakapagbigay po yan ng Diyos. Bro, pakibasa ng Santiago nga po, chapter 1, verse 5. Okay, Santiago chapter 1 verse 5. Okay. Wait lang ha. Okay, sabi ganito.
Santiago pala yun. Santiago. Kado. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. At pansinin mo, even sa ano natin sa Old Testament, ang sabi na ang ano bang gusto mo sabi ng Diyos kay Solomon, bigyan niyo ako ng karunungan. Hindi naman yung sinabing bigyan niyo ako ng kaalaman eh. So it's deeper, no? Wisdom is deeper than knowledge. Kaalaman lang 'yun. But yung wisdom na karunungan 'yun, mas malalim po siya, lalo na kung galing sa Diyos. 'Yun ang wala sa mga ibang sekta po. Ang karunungan na 'yan galing sa Diyos, ibinigay po sa kanyang church, which is the Roman Catholic Church founded by Jesus Christ po, kapatid. How to acquire wisdom, Bro Angel? You ask, sabi nga rito, kung gusto mo ng karunungan, ask God. But when you ask God, you need to do something. Paano ka magkakaroon yun? Kailangan mong pag-aralan yan. At pag-aralan natin, sabi nga ng iba, mag-aral ka lang ng Biblia. No, mag-aral ka sa mga theologians. Kasi tandaan po natin, una naging acquire knowledge yan, yung mga apostol, pansinin mo yung knowledge ng apostol, mangingisda lang yan. Mga hindi kilala sa ano yan ng mga apostol. But the wisdom is there. Kaya sabi nga kaya nagulat si Jesus mismo kay Apostol Pedro eh. Ang mga Pariseo, they have the knowledge. Alam nila yung kasulatan, kabisado nila, memorize nila. But the wisdom is in the apostles. Why? Kaya sabi ni Jesus, maliwanag yun. Nung sinabi niya, sino ba palagay mong sinasabi na lang sino ako? Ano sabi ng iba? Ikaw si Elijah, ikaw si prophet Elijah, o kung sino man, no? And then ano sabi ni Apostol Pedro? You're the Messiah. Okay? Nagulat si Jesus doon. Hindi niya sinabing, ay, ang galing mo, mayroon kang kaalaman, no? Ang sinabi niya rito, basahin nga po natin Matthew 16, and this is the wisdom. Kasi nga, nag-aral sila kay Jesus mismo. Hindi sila nag-aral sa school. So napakalinaw nito, Mateo 16 nga po, bro. Ano yan, Mateo 16? 18 na to 19, tingnan natin. Okay, Mateo 16. 18 to 19. Umpisan natin actually sa 13. Makikita mo yung the difference ng yung mga may kaalaman lang tungkol sa aral nung Old Testament no, yung mga aral pa ng mga ano nila, ninuno nila, as dun sa karunungan, wisdom na binigay ng Diyos kay Apostol Pedro. Sinabi ni Jesus yan, ang Diyos na nagbigay ng karunungan. 13 nga po hanggang 18. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao. Ayan, sige po, tuloy. Inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Yan po, hanggang dyan lang po. Makikita mo yung pag-difference, no? Sabi rito, tao. Sabi rito, hindi binigay ng tao. Kaalaman lang yun, knowledge lang yun. Pero nung sinabi niya, binigay ng Diyos. Doon yung karunungan. That's the big difference. How can you acquire wisdom? Go to church. Kaya nga sabi rito, tinuloy niya eh. Tinayo niya yung iglesia niya. Yun yung Roman Catholic Church. Yung karunungan nandun. Biro mo, ano lang yun, mangingisda lang yun. But they give the wisdom. Jesus, God, the Son, gave the wisdom to Apostle Peter. Nag-aral kasi si Peter kay Jesus. Hindi siya nag-aral sa ordinaryong tao. Not like yung mga Pariseo.
So, nung nag-aral siya kay Jesus, naka-acquire siya ng wisdom from God. Yun ang gagawin mo, kapatid. You go to the proper authority. Proper authority from the church. Alin yun? Yung mga papa, obispo, pare. Sila po magtuturo ng wisdom. Hindi yung ibang sulpot na sekta. Wala pong wisdom sa kanila, kapatid. Yun po, go to the right faith and right religion and right church po. Yun ang proper wisdom pong makukuha natin. Salamat po. Okay. Dagdagan ko dito yung statement po tungkol dito sa atin dagdagan yung statement. Arito ano pinagkaiba ng knowledge at saka ng wisdom? Okay. So, narito. Magkaiba ang knowledge at wisdom kahit madalas silang nagpapalit. Knowledge, kaalaman. Ano ito? Impormasyon o datos na nalalaman ng isip. Katangian, nakukuha sa pag-aaral. Pagbabasa, pagkikinig, experience. Sagot sa tanong na ano. Pwede marami ka nito, pero hindi mo alam paano gamitin. Halimbawa, alam mo ng apoy ay mainit. Alam mo ang mga batas. Alam mo ang mga talata sa Biblia. Knowledge, pag-alam ng katotohanan. How about wisdom o karunungan? Ano ito? Ang tamang paggamit ng kaalaman ayon sa katotohanan at kabutihan, katangian. Sagot sa tanong na paano at kailan. May paghuhusga, disiplina at moral na direksyon. Nakikita sa mga desisyon at gawa, hindi lang salita. Halimbawa, alam mo na mainit ang apoy, knowledge. Hindi mo ito hahawakan, wisdom. Alam mo ang Biblia, pero isinabuhay mo ito sa tama at pagkumbaba na paraan. Wisdom, wastong paglapat ng kaalaman. Hindi yan gaya doon sa member ng Eastern Lightning na napadpad doon sa office sa Valencia. Ang wisdom niya, maglagay ng headset sa tenga para hindi niya marinig yung aking mga sinasabi, at ang masaklap, walang music. Kumbaga'y pinapakita lang niya sa akin na ayaw niyang makinig. Yun lang naman. Yun ang kanilang wisdom. Wisdom ng mga bobo. Yun ang mga wisdom ng mga bobo. Malinaw na paghahambing. Ano ang knowledge? Alam. Sa wisdom na uunawaan. Impormasyon sa knowledge. Wisdom, tamang paghuhusga. Knowledge, maaari magdulot ng pride. Wisdom, nagdudulot ng kababaang loob. Knowledge, pwedeng walang aksyon. Wisdom, laging may tamang aksyon. Yan. Ayon sa Biblia, Catholic context, ang knowledge ay mahalaga, ngunit ang wisdom ay mas mataas. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa Proverbs 9:10 at 1 Corinthians 8:1, knowledge puffs up but love builds up. Isang maikling linya na madaling tandaan, knowledge is knowing the fact. Wisdom is knowing what to do with the facts. Ayan. So, yan po ang naturang kasagutan. Nawa po ay nakatulong po sa inyo, po sa saliksik. At sana po patuloy po kayong magsubaybay ito sa ating programos punto por punto. Mamayang gabi pala, may topic si Brother Romel Palma. Yan ang ating abangan. Ito lamang sa punto por punto. Paalam.